Mukhang malapit na talaga yung playoffs dahil nagka-countdown na ng mga player na natitira. Ang daming nai-injured. Si Jason Tatum nayari pa ng injury noong third quarter versus Sacramento Kings dahil kay Domantas Sabonis. Landing spot kasi yung nangyari dito kay Sabonis nang challenge niya yung tira ni Tatum. Natawag agad na dirty player si Sabonis dahil na-injure si Tatum doon. Big deal kasi sa Celtics yung injury ni Tatum para sa kanilang title defense, pero mukhang naging pabor pa yung sa Celtics. So hindi ko sinasabing magandang na-injure si Tatum pero dahil sa chance nilang maipahinga si Tatum bago mag-playoffs dahil nasa 10 games na lang ang natitira sa Celtics. Katulad ng sa OKC sa kabila, ipinapahinga nila yung mga players nila dahil sila na yung number 1 team sa West. No bearing games na yung matitirang game sa kanila. Base kasi sa report, nakalusot si Tatum sa malalang injury. Sumasakit lang yung paa niya. Ang sinabi agad doon ni Coach Joe Mazzulla, magiging maingat sila kay Tatum ngayon dahil sa kanyang injury. Halos no bearing games din kasi ang Boston sa ngayon. Halos secure nila yung number 2 spot at 4 games behind naman sila sa number 1. Lamang sila ng 8 games sa Knicks. Sila din ang second team na may pinakamadaling schedule base sa ESPN Power Index. Makadalawa or tatlo na panalo ang Celtics or kaya 2 talo ang Knicks, secure na ng Boston yung second spot. Magkakaroon ng chance na maipahinga si Tatum dahil halos 3 weeks pa bago mag-playoffs. Mag-iingat din ang Celtics na baka magkaroon pa ng mas malalang injury si Tatum, ganun din si Brown, Porzingis, Holiday at Derek White. 6 na games pa lang din nawawala si Tatum so far ngayong season. At yung Boston din, unti-unti na rin nilang kasi pinapahinga yung mga player nila na nasa starting lineup. Ang Clippers naman may 11 games pang natitira sa kanila. So naghahabol din sila sa top 6 sa playoffs. May bagong statement si Stephen A. Smith. So siya ang may sabi nito sinabi ko lang. Na si Kawhi hindi maglalaro ng playoffs dahil inaasahang mai-injured na naman yung tuhod niya. Sa last 5 games may average si Kawhi na 25 points per game na meron pang 36 minutes per game. 5 straight din yun. Nagsimulang maglaro si Kawhi January. Mas late siya sa dati niyang schedule na nilalaro. Na hindi talaga siya umaahabot ng playoffs or kung makapaglaro man, nawawala din. Bago pa lang mag-playoffs, mostly nai-injured yung tuhod niya nung mga nakaraang taon pa. Maganda yung nilalaro ni Harden ngayon, pati si Norman Powell. Pero yung Clippers, base dito kay Stephen A. Smith, umaasa pa rin kay Kawhi. Nung wala pa si Kawhi nung unang part ng season, merong 19-15 record ng Clippers, number 7 sa West. Nang dumating naman si Kawhi, merong 21-16 record ng Clippers, pang number 7 pa rin yung sa West, halos walang nabago. Mostly naman nung second half ng season walang Norman Powell dahil sa injury. Mukhang alam din ng Clippers yung issue na yun kay Kawhi at kay si James Harden sinabi naman na paaabuti nila ng playoff si Kawhi. Sa track record pa ni Stephen A. Smith, marami siyang mga sinabi na bumalik din sa kanya. Pero sa history ni Kawhi halos nangyayari kasi rin yung sinabi ni Stephen A. Smith. Meron nga lang game changer sa Clippers ngayon. Hindi na kasi ganong kahektik ang schedule nila dahil sa bagong arena. Hindi tulad nung mga nakaraang season na kapag ganitong part na ng regular season, sila yung isa sa may pinakamahirap na schedule. Hindi kasi yun based sa kalaban nilang team na nagtatangking dati kundi dahil sa home court at road game schedule dahil sa Clippers na nakikirenta lang nun ang Clippers dito sa LA. Ang pinagkaiba ngayon yung last push nila malalayo na ang agwat ng schedule ng ibang games kahit road games pa. Hindi tulad dati na puwersado talaga si Kawhi na magkakadikit yung mga schedule. Halos isang araw lang yung pagitan at minsan meron pang home court tapos susunod road games. Dun kasi talaga nayayari si Kawhi at nagkakaroon ng injury.